Tahimik ang gabi sa Maynila, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na tila sumasabay sa tibok ng pusong pagod. Sa isang maliit na opisina sa Quezon City, nakaupo si Rafael Cruz, nakapangalumbaba, nakatitig sa screen ng kanyang laptop. 20 anyos na niyang piniling magtayo ng sariling tech startup, at halos araw-araw na lang niyang tinatanong ang sarili kung tama ang naging desisyon. Para sa kanya, parang paulit-ulit ang kwento ng Pilipinas, magaling, masipag, matatag, pero laging nasa gilid, hindi napapansin ng mundo. May narinig siyang mahinang tunog mula sa cellphone. Isang balita, breaking news, umuugong online. Napaangat siya ng kilay nang mabasa ang headline, Elon Musk, don't underestimate the Philippines. Napahawak siya sa sentido. Elon Musk? Akala niya prank o clickbait lang yon. Pero habang binabasa niya ang balita, unti-unting lumalalim ang kanyang interes. Sa isang high-profile boardroom sa Silicon Valley, si Elon Musk ay tumayo sa harap ng napakalaking screen, nakadisplay ang mapa ng mundo. Sa paligid niya, pawang mga banyagang executive, tahimik na nag-aabang sa susunod niyang sasabihin. Walang paunang palatandaan, iniwan ni Musk ang usapan tungkol sa Germany, Japan, China, at biglang sinabi, "Don't underestimate the Philippines." Napahinto ang buong boardroom, pati ang mga executives, nagkatinginan, parang biglang tumigil ang oras. Samantala, sa Maynila, hindi alam ni Rafael kung matatawa siya o maiinis. Ano naman kayang nakita niya rito, bulong niya, habang naiinis sa laging pagtingin ng ibang tao, na mas maganda ang buhay sa ibang bansa. Siguro investment opportunity lang yan, dagdag niya sa isip. Pero hindi lang si Elon Musk. 2 araw lang ang lumipas, viral na naman ang isa pang balita, si Bill Gates, tahimik na namataan sa Tondo, isa sa mga pinakamahirap na lugar sa Maynila. Walang media, walang kasamang bodyguards, walang ingranding anunsyo. Isang simpleng larawan lang, kasama ang ilang batang nag-aaral sa isang maliit na silid-aralan. Napailing si Rafael. Bakit dito? Ano bang meron dito? Nasa tabi niya ang kaibigang si Paolo, kasamahan niya sa opisina. Bro, nakita mo to, sabay abot ng phone. Parang ang weird no, sagot ni Rafael. Hindi ba dapat mga Silicon Valley giants, puro tech ang pinagkakaabalahan nila? Pero bakit biglang Pilipinas? Hindi na sumagot si Rafael, pero mas lalong kumutob sa kanya ang tanong. Parang unti-unting may bumubukas na pinto sa kanyang isipan. Ilang araw pa ang lumipas, isa na namang pangalan ang sumabog sa headlines, Jack Ma sa isang conference sa Makati. Sa harap ng daan-daang negosyante, malakas at malinaw ang boses niyang nagdeklara, "The Filipinos have something money can't buy, true kindness. It's a treasure not just for your country, but for all humanity." Ang buong conference room ay natahimik, parang huminto ang hininga ng lahat. Ilan ang napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala. May mga tumawa ng mahina, parang hindi sigurado kung compliment nga o pilosopo lang si Jack Ma. Sa kabilang dulo ng syudad, si Rafael ay nakaupo sa isang lumang coffee shop, iniisip ang lahat ng ito. Hindi siya madaling maniwala sa mga papuri ng dayuhan. Sanay na siyang makita ang bansa bilang lupa ng pangarap at sakit, kabayanihan at korupsyon, pag-asa at pagod. Nasa pagitan ng pagdududa at kuryosidad, naramdaman niyang kailangan niyang malaman, hindi dahil gusto niyang patunayan na mali ang mga dayuhan, kundi dahil gusto niyang patunayan na tama sila, kahit minsan mahirap paniwalaan. Hindi kaya may iba silang nakikita? Tanong niya sa sarili. Sa opisina, nagkukumpulan ang mga tauhan niya sa harap ng isang lumang AC, pinapanood ang replay ng interview ni Jack Ma. "Boss, grabe yung sinabi niya. Nakakahiya, nakakatuwa, nakakataba ng puso," sabi ng isa. Rafael, ginisyan lang sila. "Tignan natin kung ano pang mangyayari," maikling sagot niya, bagamat ramdam niyang nag-init ang kutob sa dibdib. Kinagabihan, pauwi na si Rafael, sumakay siya ng jeep, nagmasid sa mga tao. Mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada, isang matandang nagtitinda ng balut, mga pasaherong pagod pero nagbibiruan pa rin. Ito nga ba yung tinutukoy ng mga bilyonaryo? Napaisip siya, habang tinatahak ang maalikabok na lansangan ng Quezon City. Isang gabing madilim at malamig, napadaan siya sa simbahan na dati niyang dinadalaw noong bata pa siya. Nakaupo sa tabi ng gate, isang batang lalaking marungis, may hawak na laruang gawa sa kahoy. Tumabi si Rafael, naglabas ng barya. "Ate, kuya, salamat po," bulong ng bata. Rafael ngumiti, walang salita. Parang may humaplos sa puso niya. Siguro nga, hindi pera ang tunay na yaman ng Pilipino. Pero sapat ba talaga yon?
Umuwi siyang bitbit ang tanong, hindi na niya maiwasang magbukas ng YouTube, magbasa ng articles, at manood ng interviews tungkol sa biglang atensyon ng mundo sa Pilipinas. Lahat ng thread sa social media, halo-halo, may nagagalit, may natutuwa, may nagdududa, may nagmamalaki. Nagising siya kinabukasan na mas maaga sa dati. Humigop ng kape, tumingin sa bintana. Naisip niyang simulan na ang kanyang sariling mini-investigation. Kung kaya ng mga bilyonaryo makita ang hindi napapansin ng marami, bakit hindi niya subukang tuklasin ito mula mismo sa pinakaordinaryong tao, sa pinakaordinaryong araw? Tinext niya si Paolo. Pare, sama ka sa Tondo bukas. Gusto ko lang mag-observe. Bro, anong trip mo? Walang trip, research lang. Gusto ko lang malaman kung anong meron talaga. Napatawa si Paolo. Sige, ikaw bahala. Adventure 2. Bago matulog, pinakinggan niya ulit ang interview ni Elon Musk, ngayon mas maingat, mas bukas ang isip. Para bang may kakaibang inspirasyon, may konting pag-asang kumikislap sa ilalim ng pagdududa. Kinabukasan, magkasama silang sumakay ng peri, dinaanan ang siksikan ng umaga, naamoy ang halo ng usok, pawis, pagkain, at ingay. Naroon ang sigla, pero naroon din ang bigat ng araw-araw. Sa isang tagpo sa platform, may matandang babae na nagkaproblema sa pasahe. Walang tanong-tanong, inalalayan siya ng isang binatang estranghero, iniabot ang kulang na pamasahe. Naku, maraming salamat, ihon. Ay, walang anuman po, Lola. Tahimik lang na nagmasid si Rafael. Rafael, boss, napansin mo, bulong ni Paolo. Napansin ko, sagot niya. Pagdating sa Tondo, sinalubong sila ng mga bata, naglalaro sa masikip na daan, mga magulang na nagtatawanan sa kabila ng hirap. Sa gilid, may maliit na paaralan na parang kubo lang, ito mismo ang nabanggit sa balita tungkol kay Bill Gates. Lumingon si Rafael kay Paolo. Yan kaya yung school na sinasabi nila? Parang, tara, pasok tayo. Nang pumasok sila, bumungad ang isang batang guro, si Ana. Nakangiti, punong-puno ng enerhiya. Magandang araw po. Kayo po ba yung nag-inquire tungkol sa programa? Nagkatinginan sina Rafael at Paolo, napangiti. Hindi po, pero gusto naming makita ang ginagawa nyo dito, sagot ni Rafael, nagpakilala bilang entrepreneur na gustong matuto mula sa mga tunay na kwento. Nagkwento si Ana, ipinakita ang silid-aralan, ang mga lumang upuan, ang blackboard na may guhit ng pangarap. Sa gilid, may mga batang nagdodrawing gamit ang tirang papel at lapis. Alam nyo, sir, mahirap talaga dito. Pero bawat araw, may natutunan sila. Hindi lang academics, kundi tapang, tiyaga, at pag-asa. Yan ang tunay na yaman namin, paliwanag ni Ana. Nagulat si Rafael sa tindi ng sigla at pag-asa sa boses ng guro, kahit sa gitna ng hirap. May nagsabi po sa akin, pag may dumaan na dayuhan dito, tinatanong nila, bakit pa kayo nagtitiis? Sabi ko, kasi dito ko natutunan ang tunay na halaga ng buhay. At alam nyo po, minsan, may isang foreigner na tahimik lang na nanood dito, umalis na walang sinabi, pero nag-donate pala ng sapat para mapagawa ang bagong bubong namin. Nagkatinginan sina Rafael at Paolo. Baka si Bill Gates yon, biro ni Paolo. Nagkatawanan sila, pero sa isip ni Rafael, unti-unting lumalalim ang tanong, ano nga ba talaga ang meron dito? Bago sila umalis, binigyan sila ni Ana ng simpleng keychain, gawa ng mga estudyante. Para po maalala nyo na minsan, kahit ang maliliit, may malaking pwedeng ibigay. Sa labas ng paaralan, biglang tumigil si Rafael. Ramdam niyang may nagbabago sa pananaw niya, hindi pa niya mabigyan ng pangalan, pero alam niyang kailangan pa niyang maglakbay, maghanap ng sagot. Naglakad silang dalawa ni Paolo pauwi, mahaba ang usapan, nag-uusap tungkol sa mga nakita, narinig at naramdaman. Ang tanong ni Rafael ay nagiging kwento na, nagiging paglalakbay. Ang dating pagdududa, unti-unting nahahaluan ng isang uri ng tahimik na pag-asa. At sa dulo ng araw, sa gitna ng magulong lungsod, unti-unting sumisibol ang isang bagong tanong, posible kayang tama ang mga bilyonaryo? Ang umaga sa Tondo ay nagsisimula sa amoy ng naglulutong sinangag at ingay ng mga batang nag-uunahan sa makitid na kalsada. Dumaan si Rafael at Paolo sa isang masikip na eskinita, sabay nag-iwas sa mga bagnos na nakatambak sa tabi ng kanal. Hindi ito ang tipikal na ruta ng dalawang lalaki na sanay sa malinis na kalsada ng Quezon City, pero ramdam ni Rafael na may kakaibang hamon at kabog sa kanyang dibdib, isang paghahanap na hindi niya maipaliwanag.
Bro, dito daw yung school na binanggit ni Ana, sabay turo ni Paolo sa isang lumang gate na yari sa kahoy at yero, kinakalawang at maraming guhit ng pangalan ng mga bata. Bago pa sila makapasok, sinalubong sila ng ingay ng maliliit na tinig, mga estudyanteng naglalaro, nagtatawanan, at sa likod ng lumang gate, andoon si Ana, masiglang nagtuturo, hawak ang isang libro na tila luma na ngunit punang kulay. Hindi niya napansin agad si Rafael at Paolo. Seryoso siyang nagkukwento sa mga bata tungkol sa isang prinsipe na hindi mayaman pero puno ng tapang at kabutihan. Lumapit si Paolo, "Miss Ana, andito na po kami." Napatigil si Ana, agad lumapit, mainit ang ngiti. "Sir Rafael." "Sir Paolo." "Pasok po kayo, huwag kayong mahiya." "Sorry po, medyo magulo ngayon, pero araw-araw po ganito dito, ingay, tawa, aral, at dasal." Napangiti si Rafael. "Hindi po problema. Sa totoo lang, gusto ko nga makita ito, yung totoong buhay dito sa Tondo." Pinapasok sila ni Ana sa loob ng silid-aralan, isang maliit na kwarto na amoy tisa at papel, may dingding na puno ng crayon drawings. May mga lumang upuan at isa lang ang electric fan na kumikiskis na ang tunog. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ni Rafael ang kakaibang init, hindi lang dahil siksikan, kundi dahil masigla ang mga bata at magiliw ang atmosfera. "Hindi po kami lumaki sa maraming bagay, Sir Rafael. Pero dito, araw-araw may kwento, may pangarap, at may saya," paliwanag ni Ana habang ipinapakita ang mga gawaing art ng mga estudyante, mga kwento sa papel ng mga batang nangangarap maging doktor, guro, o minsan, maging simpleng nanay na masaya. "Gaano na po katagal kayo dito, Miss Ana?" tanong ni Rafael habang nakatayo sa gilid ng bintana, pinapanood ang isang batang nagpipilit magbasa ng lumang libro. "Nag-umpisa po akong magturo dito 5 years ago. Akala ko noon, sandali lang ako kasi mahirap kasi maraming hadlang. Pero habang tumatagal, natutunan ko na ang tunay na pagbabago, nangyayari hindi sa malalaking hakbang, kundi sa maliliit na tagpo. Halimbawa, yung batang yan, si Mark. Hindi marunong magbasa dati, palaging absent. Pero nung isang araw, siya mismo ang lumapit, "Ma'am, turuan mo po ako." Napangiti si Rafael, nagulat sa simpleng tapang ng bata. Sa isang sulok, isang nanay ang tahimik na nanonood, bitbit ang bunso, habang inaayos ang lumang uniform ng panganay. Lumapit siya kay Ana, mahina ang boses. "Ma'am, maraming salamat po, kasi kahit mahirap, tinanggap niyo si Daniel. Wala po kaming pambili ng libro, pero nagagawa niyong madagdagan ang pasensya namin." Ngumiti si Ana, inabot ang kamay ng nanay. "Ate, basta gusto ng anak mo matuto, may lugar siya dito. Hindi lang po ito eskwelahan, pamilya rin tayo." Habang pinagmamasdan ni Rafael ang eksena, parang dahan-dahan siyang binabalot ng emosyon na matagal niyang hindi naramdaman, isang halo ng lungkot at tuwa, ng pag-asa at pagkahiya sa sariling mga alinlangan. Lumabas sila ni Ana para mag-ikot sa komunidad. Dumaan sila sa makikitid na eskinita, nasulyapan ang mga nanay na naglalaba, mga tatay na nag-aayos ng tricycle, mga batang tumatawid-tawid sa kanal, naglalaro ng habulan. Isang matandang lalaki ang nagwawalis ng basura, tinanguan si Ana. "Magandang araw po, Mang Ben," bati ni Ana. "Magandang araw, Ma'am." "Laking tuwa ng mga bata pag andyan kayo," sagot ni Mang Ben, pinahid ang pawis, pero may ngiti sa labi. Nasa isang dulo ng kalsada, nadaanan nila ang isang mural, kulay asul at dilaw, may guhit ng mga batang nag-aabot ng kamay sa isa't isa. "Sila po yung mga alumni ng school namin na nag-donate para sa pintura," paliwanag ni Ana. Kahit mahirap ang buhay, natututo silang tumulong, magbalik. Tahimik na naglakad si Rafael, napansin ang mga detalyeng dati ay hindi pinapansin, ang hirap, pero mas malakas ang samahan, mas buo ang loob ng bawat isa. "Miss Ana, totoo ba, may foreigner na nag-donate dito?" tanong ni Paolo, na parang hindi mapaniwala. Tumango si Ana. "Opo." Wala siyang dalang media, wala siyang press, tahimik lang siyang umupo at pinanood kami. Pagkatapos ng klase, iniabot niya yung sobre. "For the children," sabi lang niya. Tapos, naipagawa namin ang bubong, nadagdagan ng isang computer para sa mga bata. Ang sabi ng iba, si Bill Gates daw yon, pero para sa amin, kahit sino pa siya, mahalaga ang intensyon niya. Minsan kasi, mas malaki ang epekto ng kabutihang hindi ipinagmamalaki. "Alam mo, Ana," sabat ni Rafael, "sa corporate world, lagi naming hinahanap ang return on investment. Pero dito, parang ang sukatan ng tagumpay ay mas malalim." Umiti si Ana, naglakad papalayo, at nilingon sila.
Sir, dito, ang sukatan ng tagumpay ay tuwa ng mga bata, tapang ng magulang, at lakas ng loob ng komunidad. Pagbalik sa silid-aralan, tahimik na naupo si Rafael sa likod ng klase. Pinanood niya si Ana, hinayaan ang sarili niyang malunod sa kwento ng bawat bata, mga tanong na simpleng-simple pero malalim. Ma'am, bakit po masarap ang kanin kahit walang ulam? Ma'am, kailan po kaya kami magkakaroon ng sariling libro? Ang bawat tanong ay sinasagot ni Ana ng may pagmamahal at tiyaga. At bawat sagot parang binubuo ang pagkatao ng bawat bata. Napansin ni Rafael na ang silid na yon, kahit siksikan at mainit, ay puno ng pag-asa at pagmamalasakit. Isang batang babae ang tumabi kay Rafael. Kuya, anong trabaho mo? Nagulat si Rafael pero ngumiti. Nagpapagawa ako ng mga api, tulong sa negosyo. Anong app po? App na tumutulong para madaling bumili ng pagkain, gamot at kung ano-ano pa. Tumango ang bata. Sana po makagawa rin ako ng api balang araw para makatulong din sa pamilya ko. Hindi makasagot agad si Rafael. Umiti siya pero naramdaman niyang napakagaan ng loob niya. Marahil, ngayon niya lang tunay na naramdaman na may silbi ang trabaho niya, hindi lang para sa sariling kita, kundi para sa ibang nangangarap din. Nagdaan ang oras, halos tanghalian na. Pinagmasdan ni Rafael ang paligid, ang mga bata, si Ana, ang mga magulang sa labas, at ang simpleng lugar na iyon na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanya. Naramdaman niyang mas tumindi ang paghanga, hindi dahil sa drama ng kahirapan, kundi dahil sa tapang at tiwala ng mga taong hindi sumusuko. Lumapit si Ana, bitbit ang 2 baso ng malamig na tubig. Sir, sorry, ito lang po ang kaya naming i-offer. Ninisyan siya ni Rafael. Salamat, Ana. Alam mo, masarap uminom ng tubig kapag pagod na pagod ka, mas ramdam ang buhay. Tumawa si Ana. Ganyan po dito. Simple lang, pero totoo. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay, sa mga pangarap ng mga bata, at sa maliliit na tagumpay na dumarating sa araw-araw. Ano po ang pinakamahirap na bahagi ng pagtuturo dito? Tanong ni Paulo. Pinakamahirap siguro yung makita mo yung mga bata na gutom o pag ang magulang nila nawalan ng trabaho. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko rin maiwan dahil dito ko naramdaman ang tunay na halaga ng pagtuturo. At tuwing may batang natututo magbasa, natutong mangarap, parang may nanalo sa loto ang puso ko. Habang nagsasalita si Ana, nakita ni Rafael na ang pananampalataya niya ay parang ilaw sa dilim, hindi malakas, pero tuloy-tuloy at sapat para makita ang daan kahit mahirap. Bago sila umalis, tumigil si Ana sa harap ng mural. Alam nyo, Sir Rafael, minsan, iniisip ko, sana mas marami pang makakita ng ganito. Sana yung mga tao na may kakayahang tumulong, hindi lang titingin kundi kikilos din pero higit sa lahat, sana makita rin ng bawat Pilipino na may halaga tayo, kahit hindi perpekto, kahit may hirap, kahit madalas hindi napapansin. Tahimik si Rafael. Wala siyang masabi, pero ramdam niya na ang mga sinabi ni Ana ay parang patak ng ulan na dahan-dahang bumabago sa lupa, hindi marahas, hindi mabilis, pero totoo. Naglakad silang pauwi ni Paulo. Pareho silang hindi nagsasalita agad. Sa kanilang isipan, paulit-ulit na tumatama ang mga kwento, ang mga tawa at iyak ng mga bata, ang lakas ng loob ng mga guro, at ang samahan ng komunidad. Pag-uwi, naupo si Rafael sa tapat ng bintana ng kanyang maliit na apartment. Pinagmasdan ang lungsod, iniisip ang lahat ng nakita at narinig. Bakit nga ba napaka-importante ng maliliit na tagumpay? Tanong niya sa sarili. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdududa. Parang may sumisigaw na tahimik mula sa bawat eskinita ng Tondo, mula sa bawat kwento ni Ana, mula sa bawat ngiti ng bata, na may halaga, may pag-asa, at may dahilan kung bakit ang mga dayuhan, kahit saglit, ay nabighani sa bansang ito. Sa gabing iyon, bago matulog, tinitigan ni Rafael ang keychain na ibinigay ni Ana. Mahigpit niyang hinawakan, parang may bagong bigat, parang may bagong pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang nagsisimula siyang maniwala. Hindi sa mga bilyonaryo, hindi sa headline ng balita, kundi sa maliit, tahimik na sigaw ng isang batang natutong magbasa, ng isang guro na hindi sumusuko, ng isang komunidad na kahit sa hirap, ay hindi tumatalikod sa isa't isa. At dito, nagsimulang mabasag ang pader ng kanyang pagdududa. Dumating si Rafael sa Cebu sakay ng maagang flight mula Maynila, dala ang isang maliit na backpack at mas magaan na damdamin. Mahigit 1 linggo na mula nang bumisita siya sa Tondo at pakiramdam niya, unti-unting nababago ang paraan ng pagtingin niya sa sarili niyang bayan.
Ngunit gusto pa niyang mas maintindihan, hindi lang mula sa kwento ng mga guro o mga bata, kundi mula rin sa karaniwang araw ng karaniwang Pilipino. Ang amoy ng dagat ay agad sumalubong sa kanya pagkababa ng eroplano. Habang sumasakay siya ng taxi papunta sa downtown Cebu, pinagmamasdan niya ang mga lumang gusali, mga tricycle na nagsisiksikan sa kalsada, at ang mga batang naglalaro sa gilid ng daan. Iba ang sigla ng Cebu, mas mainit, mas malapit ang mga tao, parang mas matatag ang samahan. Kinontak niya ang isang kaibigan ng pamilya, si Liza, na ipinakilala siya sa isang maliit na karinderya sa isang mataong kanto ng Colon. Hanapin mo si Tito John, payo ni Liza sa text. Hindi siya sikat, pero lahat dito kilala siya. Kung gusto mong maramdaman ang puso ng Cebu, doon ka magsimula. Walang pangalan ang karinderya ni Tito John, pero makikita mo agad ang pila ng tao mula alas 7 pa lang ng umaga. May mga estudyante, construction worker, vendor, at mga matatandang nakaupo sa bangketa, naghihintay ng pagkain. Pagpasok ni Rafael, agad siyang sinalubong ng mainit na amoy ng sinigang at pritong isda. Sa dulo ng lumang lamesa, abala si Tito John, kalbo, malaki ang tiyan, nakangiti habang nagsasandok ng kanin. Nilapitan siya ni Liza. "John, may bisita ka," malakas na bati ni Liza. "Tara, upo, upo. Kain ka muna," sabay turo ni Tito John sa bakanteng silya. Nagpakilala si Rafael, at agad naman siyang kinamayan ni Tito John, mahigpit at magaan. "Huwag ka mahiya rito. Lahat ng tao, pantay-pantay sa gutom." Habang kumakain, napansin ni Rafael na maraming beses na may tumatayo mula sa kanilang upuan, lumalapit kay Tito John, humihingi ng dagdag na kanin o sabaw. Walang pagtutol, walang tanong, agad niyang nilalagay sa plato ang hinihingi ng bawat isa. "John, hindi ka ba nalulugi sa ganyan?" tanong ni Liza, kalahating biro, kalahating seryoso. Tumawa si Tito John, lugi kung pera ang sukatan. "Pero dito, busog ang puso, yun ang mahalaga." Nasa kalagitnaan ng kainan nang may dumating na matandang banyaga. Payat, balbasin, parang pagod at nanlilimahid ang damit. Tumayo si Tito John, nilapitan ang matanda, nilapagan ng plato ng sinigang at 2 piraso ng pritong bangus. "Walang bayad, sir." "Kain po muna kayo," sabi niya, sinabayan ng maliit na tapik sa likod ng matanda. Nagulat si Rafael, pati si Liza, kaya nilapitan nila si Tito John. "Matagal na po ba siyang customer dito?" tanong ni Rafael. Umiling si Tito John, "Ngayon ko lang nakita. Pero dito sa Cebu, kapag may gutom, hindi na tinatanong. Kain muna, kwento mamaya." "May mga taong nag-aabuso ba?" tanong ni Rafael, may halong pagdududa. Napangiti si Tito John, sabay iling. "Meron, pero mas marami ang tunay na nangangailangan. Hindi mo masusukat ang pagkatao ng tao sa simula, pero kapag pinakain mo sila ng walang kapalit, madalas may bumabalik, hindi man pera, minsan ngiti, minsan dasal, minsan kwento na magpapagaan ng araw mo." Lumapit ang matandang banyaga, mahina ang boses. Salamat, Tito John, dati akong teacher dito, matagal na. Nawala lahat, pamilya, bahay, pero may Pilipino pa ring handang tumulong." Natigilan si Rafael, na bigla sa kwento. Nagpasalamat siya kay Tito John sa harap ng lahat. "Sir, alam mo, dito sa Cebu, ang pamilya, hindi lang kadugo. Kapag pumasok ka dito, kahit sino ka pa, parte ka ng pamilya namin," sagot ni Tito John. Nagpalit sila ng kwento. Si Rafael, nagbahagi ng tungkol sa kanyang negosyo, at si Tito John, nagkwento tungkol sa pinagmulan ng kanyang karinderya. "Simula bata pa ako, sir, mahirap na buhay namin. Pero lagi kong iniisip, hindi ko dadalhin sa hukay ang pera. Pero kapag may taong napangiti mo sa isang plato ng pagkain, parang nabawasan ang bigat ng mundo." Pumalakpak ang ilang customer, sumigaw ng "Itama yan, John." Maya-maya, dumating ang isang batang lalaki, may dalang plastik ng prutas. "Tito John, ito po bayad ko sa utang ko nung isang araw. Saging lang po ang meron ako ngayon." Tinanggap ni Tito John ang saging, tawa siya ng tawa. "Ayos lang, Hijo. Ang mahalaga, sinubukan mong magbayad. Saging, bigas, kwento, lahat dito, pantay-pantay." Natawa si Rafael, pero sa loob niya, parang may binubuksang pinto ang bawat eksena. Habang abala ang mga tao sa loob, napansin niyang kahit magkakaiba ang estado ng buhay, parang walang hiya-hiya, walang mata pobre, lahat nagkukwentuhan, nagtutulungan. Bago mag-alas 12, nagkaroon ng konting aberya, may batang umiiyak, natapunan ng sabaw ang damit. Lumapit si Tito John, agad pinunasan ang bata, tinawanan ang problema, at nilapagan ng isang maliit na laruang kotse na gawa sa tansan.
Para di ka na umiyak, anak, sabay kindat. Sumaya agad ang bata, napatawa ang mga tao sa paligid. Hindi nagtagal, sumali na rin si Rafael sa tawanan. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niyang may kakaibang uri ng kayamanan na umiikot sa simpleng karinderya ni Tito John, isang yaman na hindi kayang bilangin ng pera, isang pakiramdam ng pamilya at malasakit. Natapos ang lunch service, ngunit hindi pa natatapos ang pagdaloy ng mga kwento. Sa likod ng karinderya, nakaupo si Tito John, pinupunasan ang mesa. Umupo si Rafael sa tabi niya. Tito John, bakit mo ginagawa ito? Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawang tumulong? Umiling si Tito John, umiti, parang may tinatago pang mas malalim na sagot. Sa totoo lang, anak, minsan pagod na rin ang katawan. Pero bawat araw na may lumalapit, bawat araw na may nagugutom na napapakain, parang nabubura lahat ng sakit. Masarap matulog sa gabi kapag alam mong kahit papaano, may napagaan kang buhay. Tahimik si Rafael, tinanong ang sarili, ilang beses na ba siyang napagod, ilang beses na ba niyang inisip na sumuko, ilang beses na ba niyang nilimitahan ang tulong niya dahil sa takot na malugi o mabigo. May sumulpot na lalaking lasing, humingi ng sabaw. Walang tanong, binigyan siya ni Tito John, sabay sabing, bukas, paggising mo, magbago ka na, ha? Natawa ang buong karinderya, pero walang galit, walang paghusga, parang normal lang na bahagi ng buhay ang pagkakamali, pero mas normal ang pagtanggap at pag-unawa. Pagkatapos ng araw, inalok ni Tito John si Rafael na sumama sa pamimili sa palengke. Doon, nakita niya ang relasyon ni Tito John sa mga tinderang babae, mga manong kargador, at mga batang tumutulong. Lahat bumabati, lahat parang may utang na loob o simpleng pasasalamat sa kanya. Naglakad sila sa baybay ng Cebu, pinagmasdan ang paglubog ng araw. Sa katahimikan, nagtanong si Rafael, Tito John, hindi mo ba naiisip minsan na sana mas mayaman ka? Na sana mas malaki ang karinderya mo? Tumawa si Tito John, syempre, anak, minsan naiisip ko rin yon. Pero kapag naging abala ako sa paghahanap ng kayamanan, baka makalimutan ko na ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ko masasabing mayaman ako, pero hindi rin ako mahirap, basta may natutulungan, busog na ako. Tahimik na naglakad si Rafael, pinagmamasdan ang paligid. May nararamdaman siyang hindi maipaliwanag, parang unti-unti, nabubuo sa isip niya ang sagot na matagal niyang hinahanap. Hindi niya kailangan ng headline o viral na balita para makita kung bakit humahanga ang mga banyaga sa Pilipinas. Ang sagot ay makikita sa mga tahimik na kilos, sa simpleng mga handog, at sa di mabilang na sandaling nagdadala ng liwanag sa ordinaryong araw. Nagpasalamat siya kay Tito John bago umalis. Salamat po, Tito John, hindi ko makakalimutan ang araw na to. Nakangiti si Tito John, sabay kindat, basta anak, bumalik ka dito, kahit wala kang pera, may pagkain ka pa rin. Sa biyahe pabalik sa hotel, tinitigan ni Rafael ang Cebu na ngayon ay nagliliwanag sa gabi. Naalala niya ang kwento ng matandang banyaga, ang saging na binayad ng bata, ang tawa ni Tito John, at ang tahimik na pagkakaisa ng lahat ng customer sa karinderya. Napagtanto niyang may kayamanang hindi kayang sukatin ng ekonomista, isang uri ng yaman na walang kinikilala kundi gutom, kabutihan, at simpleng pakikipagkapwa. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, isinulat ni Rafael sa kanyang notebook. Hindi lahat ng yaman ay nasusukat. Hindi lahat ng tulong ay kailangan ng kapalit. At minsan, ang tunay na pamilya ay natatagpuan sa mga estrangherong handang magbahagi ng hapag at kwento. Naglakbay siya sa Cebu bilang isang nagmamasid, pero uwi siya bilang isang Pilipinong nagbabalik loob sa pinagmulan, hindi bilang negosyante, kundi bilang anak ng isang bayang may puso, may dangal, at may di mabilang na pag-asa. Bago matulog, tinignan niya ulit ang keychain na galing kay Ana, nilapag sa tabi ng notebook na puno na ng bagong kwento. Marahil ito na ang simula ng tunay na pag-unawa, bulong niya, habang nakatingin sa mga bituin sa labas ng bintana. Nagising si Rafael sa Makati bago sumikat ang araw, puno ng pag-aalinlangan at excitement. Isang malaking conference ng technology startups ang magaganap sa isang glass-walled na convention center sa gitna ng financial district. Sanay na siya sa mga ganitong pagtitipon, madalas tungkol sa investor pitch, growth hack, networking, at walang katapusang PowerPoints tungkol sa revenue streams at scalable models. Pero ngayong araw, parang may bagong lamig at kakaibang bugso sa hangin. Sa puso niya, mayroon pa ring natitirang pagdududa, gaano nga ba kahalaga ang lahat ng ito sa bansa? Bumaba siya ng taxi at sinalubong siya ng init ng umaga at dami ng taong nagmamadali sa paligid.
Nakita niya ang pangalan niya sa listahan ng delegates, sabay sinamahan ng staff sa isang silid kung saan nagsimula ng magsiksikan ang mga dumalo, mga kabataang entrepreneur, programmer, designer, at investors, iba't ibang itsura, kasuotan, at antas ng kumpiyansa. Sa tabi niya, may dalawang batang lalaki na abala sa paghahanda ng prototype ng isang smart home device gamit ang recycled na material. "Sir, ikaw po ba si Kuya Rafael Cruz?" tanong ng isa, mukhang first-timer. "Ikaw?" tanong ni Rafael sabay ngiti. "Luis po. Second year engineering. Idol po kita, nabasa ko po yung interview niyo sa magazine noon." Napangiti si Rafael kahit nabigla. "Salamat. Ikaw, anong dala mo dito?" "Project po namin, gawa sa lumang telepono, na-convert namin para maging fire alarm sa mga bahay na walang pambili ng mamahaling alarm system." Natuwa si Rafael, pero mas namangha sa determinasyon ng mga bata. "Galing. Nagawa niyo lahat yan mula sa recycled na parts?" "Opo. Wala po kasi kaming budget sa school para sa malalaking project. Kaya pinagsama-sama na lang po namin ang parts na hiningi namin sa junk shop. Minsan, sinasama ko pananay ko sa pamumulot ng piyesa." Tahimik si Rafael habang pinagmamasdan ang proyekto nila Luis. Doon niya unang naramdaman na hindi lahat ng innovation ay kailangan ng malaking puhunan, minsan, kailangan lang ng tapang at tiyaga. Nagsimula na ang conference. Tumayo sa harap ng entablado ang isang batang speaker, maliit, maputla, simple ang damit at hawak lang ay lumang notebook. Nagpakilala siya bilang Francis, 25 anyos, graduate ng isang public university, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang junior engineer sa isang maliit na kumpanya ng hardware. Tahimik ang lahat. Si Francis, walang PowerPoint, walang video, walang sponsorship. Pero nagsalita siya, malinaw at diretsyo, parang dumadaan sa puso ng lahat ng nakikinig. "Alam ko pong lahat tayo dito may gustong patunayan, gustong magtagumpay, umunlad, makilala. Pero hindi po madaling maging innovator sa Pilipinas. Dito, kung gusto mong gumawa ng bago, kadalasan, kulang ang pondo, kulang ang gamit, minsan kulang pati ang suporta. Pero natutunan ko, minsan, ang limitasyon ang nagtutulak sa atin na maging mas malikhain." Nagpalakpakan ng ilan, pero karamihan tahimik, nakikinig, parang kinikilala ang sarili sa bawat salita. "Sa unang project ko po, gumawa kami ng team ng device para matulungan ang mga magsasaka. Pero wala kaming perang pambili ng sensors. Ginamit namin ang mga lumang cellphone at spare parts na nakita lang namin sa kalsada. Hindi perpekto, pero gumana. Natuto kaming magtulungan, mag-improvise at maghanap ng paraan. Doon ko naisip, hindi hadlang ang kahirapan. Kadalasan, yun pa ang nagtutulak sa atin para tumuloy." Nagtaas ng kamay ang isang babae sa audience. "Paano mo po hinarap yung pagkabigo? Ilang beses ka po bang nabigo?" Ngumiti si Francis, parang may sariling sikreto. "Maraming beses, ma'am. Pero bawat pagkabigo, parang reset button lang yun ng buhay. Minsan, kailangan mong umiyak, minsan tatawanan mo na lang. Pero hindi ka titigil hanggat may umaasa." Maya-maya, isang panel discussion ang sumunod. Kasama si Rafael sa panel bilang guest entrepreneur. Tinabihan siya ni Francis at nakipagkamay. "Sir Rafael, salamat po sa mga apps nyo. Marami po kaming natutunan sa stories nyo." "Mas natututo rin ako ngayon, Francis," sagot ni Rafael, ramdam ang sinseridad. Habang lumalalim ang usapan, nagtatalo ang mga panelist tungkol sa competition, global market, at foreign investors. Pero binasag ni Francis ang usapan, "Sa totoo lang po, hindi lang naman kita o funding ang habol ng marami sa amin. Gusto naming mapatunayan na kaya ng Pilipino kahit mahirap, kahit walang koneksyon, kahit walang yaman." Maraming nagtaas ng kilay, pero marami ring napangiti. Sa breakout session, lumapit si Rafael sa isang grupo ng mga young founders. Pinakinggan niya ang kwento ng isang dalaga, si Jemmy, na gumawa ng solar-powered na lampara mula sa lumang garapon at cell battery. "Nagsimula po ako, sir, kasi ang mga pinsan ko sa probinsya, nag-aaral sa ilaw ng kandila. Sabi ko, may paraan siguro para kahit papano, mas maliwanag ang gabi nila. Kaya nag-try ako ng prototypes gamit ang tira-tirang materials. Una, puro sablay, pero nung nakuha ko na, tuwang-tuwa sila. Ngayon, ginagamit ng halos buong barangay namin." Napangiti si Rafael. "Anong naramdaman mo nung una kang nabigo?" "Masakit po, kasi binubuli ako ng iba. Pero naisip ko, mas malaki ang matututunan ko sa failure kaysa sa takot.
Ang mahalaga, hindi natatapos ang kwento sa pagkatalo. Nakaupo si Rafael sa isang tabi, pinagmamasdan ang paligid. May 3 batang lalaki na nag-uusap tungkol sa Lie app na gusto nilang gawin kahit wala silang laptop sa bahay. Isang grupo ng mga college dropouts ang nagbebenta ng hand-painted shoes online, gamit lang ang lumang cellphone. Lahat ng ito, para kay Rafael, ay isang malaking paggising. Ang akala niya, innovation ay tungkol sa pera at connections. Pero dito, natutunan niyang may mas malalim pang motivation, ang pag-asa, ang pagmamalasakit, at ang hindi sumusukong kalooban. Kinahapunan, nilapitan siya ni Francis. "Sir, tanong ko lang, di ba mahirap minsan na parang kulang sa suporta ang mga local startups dito? Hindi ba nakakabawas ng gana?" Malaki ang takot at kaba, Francis. Pero sa bawat lugar na pinuntahan ko, napansin ko, may mga taong hindi humihinto sa pangarap kahit walang kapalit. Parang mas matibay pa nga sa mga lugar na sagana sa resources. Ngumiti si Francis, may ningning ang mata. "Sa bahay po namin, bawal sumuko. Sabi ni nanay, kahit kailan, wag mong iisipin na ikaw ay kawawa, isipin mo, ikaw ay Pilipino." Napatigil si Rafael. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang parang siya ang tinuturuan ng mas batang henerasyon, na ang pride ay hindi galing sa tagumpay lang, kundi sa kakayahang tumayo kahit ilang ulit na bumagsak. Lumapit si Luis at ang partner niya, bitbit ang lumang fire alarm. "Sir, may tip ka ba paano mas mapapansin to ng investors?" Tiningnan ni Rafael ang project, humanga sa sipag. "Ang tip ko lang, huwag kayong mapagod magpaliwanag. Gawa niyo iyan hindi lang para magkapera, kundi para makatulong. Minsan, ang investors, hinahanap yung may kwento, hindi lang yung may kita." "Salamat po, sir. Sana maging gaya ka rin kami balang araw." Hindi niya sinabi, pero sa loob-loob ni Rafael, naisip niyang sana, maging mas magaling pa ang mga batang ito sa kanya. Sa totoo lang, mas marami na siyang natutunan ngayong araw kaysa sa maraming taon ng pagnenegosyo. Pagkatapos ng event, lumabas siya sa building, tinignan ang langit na nagsisimula ng dumilim. Sa sidewalk, may mga batang nagbebenta ng sampagita, may lolo't lola na nakaupo sa gilid, nagtatawanan habang nagbabahagi ng hapunan. Bigla niyang naisip ang kwento ni Ana, ang generosity ni Tito John, at ngayon, ang resilience ni na Francis, Luis, at Jemmy. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya ang isang uri ng pagmamataas na hindi kayang bilhin ng kayamanan. May lakas ang mga Pilipino, tahimik pero totoo. Lahat ng narinig at nakita niya ay parang kumpirmasyon ng sinimulan niyang paniwalaan, na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa resulta, kundi sa lakas ng loob na magsimula ulit, kahit gaano kahirap. Tumigil siya sa isang maliit na convenience store, bumili ng malamig na tubig, at napansin ang poster sa pinto, "Bawal ang sumuko dito. Smile ka lang." Napangiti siya, parang sinabihan ng mundo mismo na tama ang pinipili niyang paniwalaan. Pag-uwi sa maliit na hotel, kinuha niya ang keychain mula kay Ana, pinisil ito, at nilagay sa tabi ng kanyang notebook. Tinitigan niya ang listahan ng mga notes na ginawa niya simula Tondo hanggang Cebu at ngayon sa Makati. Unti-unti, bumubuo ng kwento, hindi ng sariling tagumpay, kundi ng tagumpay ng kabuuan, ng resilience ng isang buong bayan. Bago matulog, nagpadala siya ng message kay Ana. "Alam mo, Ana, dito ko lang naramdaman na ang pinaka-importanting innovation ay ang tibay ng loob. Salamat sa inspirasyon." Nakatulog si Rafael ng mahimbing, na may tahimik na pag-asa at isang uri ng bagong pagmamataas. At kinabukasan, handa na siyang ipagpatuloy ang kanyang kwento, ngayong alam niyang bawat saglit ng adversity ay pwedeng gawing pagkakataon, hindi lang para sa sarili, kundi para sa bawat Pilipino na nangangarap din ng pagbabago. Tahimik ang gabi sa kwarto ni Rafael sa Maynila. Sa kabila ng lahat ng karanasan niya sa Tondo, Cebu, at Makati, sa kabila ng mga bagong kwento ng kabutihan, resilience, at malasakit, hindi pa rin lubos na mapawi ang mga tanong at pag-aalinlangan sa puso niya. Nasa harap siya ng lamesa, hawak ang keychain na galing kay Ana, nakatitig sa notebook na puno ng sulat kamay na obserbasyon at tanong. Bakit parang kulang pa rin? Bulong niya sa sarili, hinaplos ang maliliit na letra ng kanyang mga tala. Sa bawat kwento ng tagumpay na nasaksihan niya, may kaakibat pa rin kaba, baka ilusyon lang lahat, baka dala lang ng sandaling inspirasyon, baka pag-asa lang na walang laman. Bumalik ang isip niya sa sariling pagkabata. Isang lumang alaala ang dumalaw, siya, maliit pa, nakaupo sa ilalim ng lumang tindahan ng magulang niya. Ang kanyang ina, si Aling Marita,
ay abala sa pagbibilang ng sukli sa mga customer habang ang kanyang ama, si Mang Ben, ay nagpapawis sa kalsada, nag-aayos ng motorsiklo ng kapitbahay para lang may pandagdag sa panggastos. Naalala niya ang mga panahong hindi sapat ang kita ng magulang at kailangan nilang magtipid, minsan, kanin lang at asin ang ulam nila. Ngunit hindi niya malilimutan kung paano laging tinitiyak ng nanay niya na may baon siyang tinapay sa umaga, kahit simpleng tinapay lang iyon. Lagi ring sinasabi ng tatay niya, "Anak, hindi kayang sukatin ng pera ang dignidad ng tao. Pagsikapan mo pero huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling." Bumuntong hininga si Rafael. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ng magulang niya, parang laging may kulang, laging may distansya sa pagitan ng mga pangarap at ng realidad. Maraming beses siyang nakitang umiiyak ang nanay niya tuwing gabi, tahimik lang para hindi siya marinig. Si Mang Ben, tahimik lang na nag-aayos ng tindahan, nagmamasid, tila laging may bitbit na bigat sa likod ng kanyang tahimik na lakad. Ito ba talaga ang Pilipinas na hinahangaan ng mga banyaga? Tanong ni Rafael. O baka naman, sa tuwing may pumupuri, nagpapanggap lang tayo na may pag-asa. Muli niyang binasa ang mga headlines na viral ngayon sa social media. Jack Ma, muling pinuri ang kabaitan ng mga Pilipino sa isang panayam sa Tokyo. Elon Musk, nabanggit ang creativity ng Filipino engineers. Sa bawat headline, may bahid ng pagmamataas sa mga komento ng netizens, pero may halo ring pagdududa, paminsan-minsan ay sarcasm, paminsan ay galit, o minsan, tahimik na inggit. Habang nililimin niya ang mga balita, naalala niya ang pag-uusap nila ni Ana tungkol sa tunay na yaman. "Sir, hindi kami umaasa sa awards o sa balita. Masarap lang matulog tuwing gabi na alam mong may natulungan ka," sabi ni Ana. Ngunit may ibang boses na bumubulong sa likod ng isip niya, ang boses ng pagdududa. Baka naman, ginagawa lang nating dahilan ang kabaitan at resilience dahil wala talaga tayong ibang maipagmamalaki. Sinubukan niyang matulog pero paikot-ikot siya sa kama. Nakatitig siya sa kisame, pinipilit balikan ang mga simpleng tagpo sa karinderya ni Tito John, ang tawanan, ang pagbibigay ng pagkain sa mga estranghero, ang pagkakapit-bisig ng komunidad tuwing may problema. Pero pati yon, biglang tinamaan ng tanong, hanggang saan ang kayang abutin ng kabaitan? Hindi ba't mas kailangan natin ng sistematikong pagbabago, ng tunay na oportunidad, ng suporta mula sa gobyerno at industriya? Kinabukasan, maagang gumising si Rafael. Lumabas siya ng bahay, sumakay ng jeep at nagmasid. Napansin niya ang mga pamilyar na mukha, ang alay na nagtitinda ng puto, ang batang nag-aalok ng gulay, ang tricycle driver na nag-aabang ng pasahero. Sa kabila ng araw-araw na hirap, may sigla pa rin sa mga mata ng tao, pero may tagong pagod, may tagong lungkot. Bigla siyang napadpad sa lumang tindahan ng magulang niya. Napaupo siya sa harap ng mesa, hawak ang lumang photo album. Binuklat niya ang mga larawan, bata pa siya, naglalaro sa kalye, nilalambing ng ina, pinagmamasdan ng ama. Sa bawat larawan, may kwento ng pagtitiis, may kwento ng pangarap. Dumating si Mang Ben, ngayon ay may edad na at mabagal ng maglakad. "O, anak, napadalaw ka," bati ng ama. "Pa, na-miss ko lang po itong lugar." Umupo si Mang Ben sa tabi niya. "Alam mo, anak, dati pangarap kong umalis dito. Akala ko, sa abroad lang may tunay na pag-asa. Pero natutunan kong hindi sa layo ng lugar, kundi sa tibay ng loob at tiwala sa sarili nagmumula ang tunay na lakas." Tahimik lang si Rafael. Pinakiramdaman niya ang bigat at ginhawa ng bawat salita ng ama. "Pa, tingin mo ba, may dahilan ba kung bakit maraming banyaga ang humahanga sa atin? O baka nagpapaniwala lang tayo sa mga papuri nila kasi wala na tayong ibang masandigan?" Ngumiti si Mang Ben, pinisil ang balikat ng anak. "Anak, ang totoo, hindi madali ang buhay dito. Maraming pagkukulang, maraming problema. Pero ang hindi nakikita ng iba, pati minsan tayo, ay yung lakas ng loob natin na tumawa sa gitna ng bagyo, tumulong kahit walang-wala na. Hindi yun ilusyon. Hindi yun basta pag-asa lang. Totoo yun." Natahimik si Rafael, napaisip ng malalim. Maraming beses niyang sinubukang takasan ang hirap, subukang magpakabisi para hindi maramdaman ang bigat ng buhay. Pero bawat kwento, bawat alaala, parang palaging bumabalik ang ugat niya sa lupa, sa mga aral ng magulang. Kinahapunan, nagpadala ng mensahe si Ana. "Rafael, nabasa mo ba yung bagong article ni Jack Ma? Sabi niya, Filipinos have a natural gift for kindness and resilience. I wish more nations would learn from them." Ang sarap basahin, pero ang hirap din paniwalaan minsan.
Minsan, parang ang layo sa realidad natin araw-araw. Pero kahit ganun, gusto ko pa ring maniwala. Ngumiti si Rafael, bagamat may konting kirot sa dibdib. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng halaga? Ano ang ibig sabihin ng tagumpay para sa isang bansa? Kinagabihan, bumalik siya sa isang lumang cave sa Makati na madalas niyang puntahan noong nagsisimula pa lang siya sa negosyo. Umorder siya ng kape, naupo sa sulok, pinagmamasdan ang mga taong abala sa laptop. May mga negosyanteng seryoso sa meetings, may mga magkaibigang nagtatawanan, at may mga batang nag-aaral sa tabi. Habang humihigop ng kape, nakatanggap siya ng notification, isang viral na tweet ni Elon Musk. Creativity under pressure, Filipinos set an example for the world. Sinundan ito ng libo-libong likes at retweets, marami ang nagkomento, iba natutuwa, iba nagagalit, iba nagdududa. Pero may isang comment na tumama sa kanya. We don't need validation from billionaires. We just need to believe in ourselves. Napatigil si Rafael. Totoo nga. Pero paano kung tama nga sila? Paano kung may nakikita sila na hindi na kayang makita ng mga Pilipino dahil sa paulit-ulit na pagod, sa paulit-ulit na kabiguan? Nang gabing iyon, hindi niya mapigil ang sariling magbalik tanaw. Naalala niya ang unang negosyo niyang bumagsak, ang mga kaibigan niyang umalis ng bansa para magtrabaho abroad, ang mga gabi ng pagsuko, at ang mga umagang bumabangon ulit kahit parang wala ng dahilan. Siguro nga, minsan, hindi sapat ang kwento ng tagumpay. Minsan, mas mahalaga ang kwento ng pagtitiis, ng paulit-ulit na pagbangon, ng pagharap sa araw-araw ng may dangal kahit walang katiyakan kung kailan darating ang tagumpay. Bago matulog, tumingin siya sa salamin. Pinagmasdan ang sarili, ang mga linya ng pagod sa mata, ang bigat ng mga tanong. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may liwanag na kumikislap, liwanag na hindi na lang galing sa papuri ng mga banyaga, kundi mula sa mga simpleng aral ng buhay, pagtitiyaga, pagmamalasakit, at hindi pagsuko. Sa ilalim ng dilim ng gabi, hinawakan niya muli ang keychain na galing kay Ana. Naramdaman niyang may kakaibang init iyon, parang paalala, parang gabay. Maaaring hindi niya palubos na nauunawaan ang sagot, ngunit nagsisimula na siyang matanggap na ang halaga ng Pilipino ay hindi nakatago sa headline o viral post, kundi sa mga kwento ng bawat ordinaryong araw. Sa katahimikan ng gabi, may isang munting tinig na nagbubulong, hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong. Minsan, sapat na ang patuloy na pagtatanong, ang patuloy na paglalakad, at ang pag-asang bukas, may matutuklasan kang bagong liwanag. Nakatulog si Rafael na may magkahalong lungkot at pag-asa. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, hindi pa tapos ang kanyang mga tanong. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti, bumibigat at bumabait ang kanyang pagtingin sa sarili, sa bansa, at sa lahat ng Pilipinong kasama niyang naghahanap ng sagot. Mainit at mabigat ang hangin nang dumating si Rafael sa Davao. Ang lungsod ay kakaiba, tahimik pero buhay, maaliwalas ang paligid at tila mas mabagal ang takbo ng oras. Sa bawat kanto, mararamdaman mo ang disiplina, ang kalinisan, pero higit sa lahat, may tahimik na lakas na tila sumasabay sa hangin ng gabi. Hindi pangkaraniwan ang dahilan ng pagbisita ni Rafael. Tinanggap niya ang imbitasyon mula sa isang maliit na network ng social entrepreneurs, mga taong tahimik na gumagawa ng pagbabago, mas madalas hindi nababalita, pero sinasalamin ang pinakamahuhusay na ugali ng mga Pilipino. Ang gabing iyon, ayon sa liham, ay isang pagtitipon ng mga puso, hindi ng mga pangalan. Sa maliit na private venue sa tabi ng ilog, nagsimula ng magtipon ang ilan, may mga estudyante, leader ng barangay, negosyanteng payak, at ilang banyaga na parang sanay na sa lugar. Walang ingranding dekorasyon, tanging maliliit na kandila sa lamesa, at simpleng mga putaheng pinagsaluhan. Ang liwanag ng mga kandila ay nagbigay ng kakaibang init at katahimikan, tila nagbubukas ng espasyo para sa mas malalim na kwento. Naglakad-lakad si Rafael, pinakiramdaman ang paligid. Umupo siya sa isang mesa malapit sa bintana, naririnig ang mahinang tunog ng ilog at ang bulungan ng mga bisita. Magandang gabi po, Sir Rafael. Isang matandang babae ang lumapit, may suot na malinis na barot saya, at may mahigpit na ngiti. Ako po si Manang Lydia, matagal nang naninilbihan sa komunidad dito. Halina, sumama ka sa amin. Tahimik lang si Rafael, pinakiramdaman ang aura ng lugar. Pinakilala siya ni Manang Lydia sa grupo, isang batang mangingisda, isang mag-asawang nagtuturo ng alternatibong edukasyon sa bundok, isang negosyanteng may-ari ng maliit na cacao farm, at isang dayuhang tahimik lang na nakamasid sa lahat.
Maputi, medyo may edad, may malalim na titig, at parang hindi sanay na makilala agad. Nagsimula ang kwento ng gabi sa simpleng palitan ng saloobin. Ano ang ibig sabihin ng tapang para sa inyo? Tanong ng isa, si Aling Ditas, guro mula sa kalapit na barangay. Para sa akin, ang tapang ay hindi yung sumisigaw o lumalaban. Ang tapang, yung tahimik kang tumatayo araw-araw kahit mahirap, kahit walang pumapalakpak, sagot ng batang mangingisda. Nagkwento naman si Mang Kaloy, ang cacao farmer. Dati, halos sumuko na ako. Naubos ang ani namin dahil sa bagyo. Pero nagtulungan ang buong komunidad. Nag-ambagan ng binhi, nagbahagi ng pagkain. Doon ko nakita, yung lakas ng Pilipino, galing sa sama-sama, sa dignidad ng pagtulong na walang hinihintay. Habang pinakikinggan ang mga kwento, hindi maiwasan ni Rafael na maiyak ng bahagya. Ramdam niya ang bigat ng bawat pangungusap, at parang unti-unting bumabagsak ang mga natitirang pader ng kanyang pag-aalinlangan. Lumapit ang isang batang babae na may dalang gitara. Pwede po ba akong tumugtog? Tanong niya, mahiyain. Pinayagan siya ng lahat. Tumugtog siya ng isang awit tungkol sa pamilya at pag-asa, payak ang boses, puno ng damdamin. Pagkatapos, nagpalakpakan, tahimik lang pero malalim. Muling sumali sa usapan ang dayuhang kanina patahimik. May bahid ng pag-aalinlangan sa kilos niya, pero may ningning ang mata. Excuse me, can share something? Wika niya, mabagal ang salita. Napansin ni Rafael na halos lahat ay nakatingin sa kanya, tila may paghanga at paggalang. Nagpakilala siya, my name is Bill. I've been coming here for years, and tonight, I just want to listen. Simpleng pahayag, ngunit biglang lumalim ang katahimikan ng gabi. Alam ng ilan na siya si Bill Gates, ngunit walang nangahas magsabi, dito, pantay-pantay ang lahat. Nagpatuloy ang mga kwento, isang leader ng kabataan na nakaligtas sa baha, isang nanay na lumaban para sa edukasyon ng mga anak kahit iniwan ng asawa, isang matandang lalaki na araw-araw naglalakad ng 5 kilometro para maghatid ng gamot sa kapwa matatanda. Lahat ng kwento, iisa ang pinupunto, ang dignidad ng tahimik na pagsusumikap at ang lakas ng komunidad na hindi nagmamayabang, hindi sumisigaw, pero lumalaban sa bawat pagsubok. Sa kalagitnaan ng gabi, si Bill ay muling nagsalita, dahan-dahan at parang kinakapa ang bawat salita. I have traveled all over the world. I have seen poverty, and I have seen incredible wealth. But here, in this room, I see something different. I see quiet strength that is not loud. Not celebrated on the world stage, but real. Here, dignity is not about money or status. It is about how people treat each other, how you endure, how you never give up hope. Tahimik ang lahat. Si Rafael, parang nakuryente ang katawan, pilit itinatago ang luha. Si Manang Lydia, tahimik na humawak sa kanyang kamay, parang sinasabing, tama ang naririnig mo, tanggapin mo. Muling nagsalita si Bill, you have taught me something profound. Real strength does not boast. Real dignity does not ask for recognition. And that is what I see in the Filipino people. You have shown me that hope is not naivete, it is courage. In this room, tonight, I feel richer than ever have in the boardrooms of the world. Hindi na nakapagpigil si Rafael. Napayuko siya, pinahid ang mata, at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang lamunin siya ng damdamin. Lahat ng pinagdaanan niya, ang mga tanong, ang takot, ang duda, parang unti-unting tinunaw ng bawat kwento ng lakas, ng bawat himig ng pag-asa, at ng bawat tahimik na pagtingin sa paligid. Pagkatapos ng talumpati ni Bill, nagpasalamat ang lahat. Nagpalitan ng yakap at kamay. Wala nang maraming salita, pero ramdam ang bigat ng gabi. Sa isang tabi, nilapitan ni Rafael si Bill. Thank you, sir, mahina niyang bulong, halos walang boses. Ngumiti si Bill, malumanay na tinapik ang balikat niya. Thank you for being here. Sometimes, just being present is enough. Lumabas si Rafael sa labas ng venue, huminga ng malalim. Ramdam niya ang malamig na hangin, ang liwanag ng buwan, at ang tahimik na pintig ng puso niya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang nabura ang lahat ng agam-agam, na ang lakas ng Pilipino ay hindi nakikita sa headline, hindi nasusukat sa kundi sa kakayahang tumawa sa gitna ng bagyo, tumulong kahit walang-wala, magmahal ng tahimik pero tapat. Bumalik siya sa loob, humabol sa huling awit ng batang may gitara. Umupo siya sa tabi ni Manang Lydia, sabay silang nagkwentuhan tungkol sa buhay at pag-asa, parang matagal ng magkaibigan. Bago matapos ang gabi, inabot ng isa sa mga organizers kay Rafael ang isang maliit na kahon.
Pasalubong po galing sa mga bata, gawa nila yan mula sa recycled materials. Binuksan niya iyon, isang maliit na laruan na gawa sa tansan, kahoy, at sinulid, parang simbolo ng bawat kwento ng pagbangon, ng pagkamalikhain at lakas sa kabila ng hirap. Naglakad siya pauwi sa ilalim ng liwanag ng mga poste at kandila, dama ang bigat ng bawat kwento na narinig, ang tahimik na tapang na nakita, at ang kakaibang liwanag na ngayon ay pumupuno sa puso niya. Sa hotel, bago matulog, tinignan niya ang keychain ni Ana at ang laruan galing Davao. Napangiti siya, at sa wakas, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa, hindi na siya natatakot. Hindi pa tapos ang paglalakbay, pero ngayon, may bago na siyang dala, isang malalim na pag-unawa, isang bagong pag-asa, at isang pananampalataya na ang lakas ng Pilipinas ay totoo, tahimik, at walang kapantay. Ito na siguro ang sagot na matagal kong hinahanap, bulong niya bago pumikit, habang ang musika ng mga kwento ng Davao ay unti-unting sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Matahimik ang umaga nang bumalik si Rafael sa Maynila. Hindi tulad ng dati, hindi na siya punang tanong o agam-agam. Sa bawat yapak sa paliparan, pakiramdam niya, bitbit niya ang lakas ng bawat kwento mula Davao, Cebu, at Tondo, parang bawat kwento ng tapang at malasakit ay naging bato-batong pundasyon ng bago niyang pagkatao. Paglabas ng taxi, huminga siya ng malalim at tiningnan ang abalang lungsod, usok ng jeep, mga batang naglalaro, mga vendor na sumisigaw ng paninda. Hindi na niya ito tinitingnan bilang problema, kundi bilang ebidensya ng isang buhay na hindi sumusuko. Ang bawat ingay, bawat pawis, bawat ngiti ng estranghero, lahat may halaga, lahat may saysay. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, dumalo siya sa isang pagtitipon ng mga batang negosyante at innovators, hindi bilang tagapanood kundi bilang mentor. Lumapit agad sa kanya ang organizer, isang dating kasamahan, at nag-abot ng mikropono. Kuya Rafael, gusto mo bang magbahagi ng ilang kwento? Alam naming marami kang nakita nitong mga nakaraang buwan. Tinanggap ni Rafael ang mikropono, naglakad papunta sa gitna ng maliit na bulwagan. Nasa harap niya ang iba't ibang mukha, mga kabataan, guro, estudyante, magulang, ilang business leaders, at ilan ding community workers. Alam nyo, panimula niya, matagal ko ring tinanong kung bakit, sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi pa rin sumusuko ang Pilipino. Noong una, akala ko, puro tiis lang tayo na kapag walang magawa, magtiis. Pero natutunan ko na ang tunay na halaga ng ating bayan ay hindi lang nakatago sa tiyaga, kundi sa dignidad, sa malasakit, at sa pag-asa na kahit gaano kahirap, laging may dahilan para bumangon. Tahimik ang bulwagan, nakikinig. Nagpatuloy si Rafael, ikinuwento ang karanasan niya sa Tondo, kung paano ang simpleng guro na si Ana ay naging ilaw ng isang buong komunidad, ang kabaitan at pagiging bukas palad ni Tito Jun sa Cebu, at ang tapang ng mga batang entrepreneur na nakilala niya sa Makati. At higit sa lahat, ang tahimik at malalim na lakas na naranasan niya sa Davao, kung saan napagtanto niya na may yaman ang bansa na hindi nakikita sa pera o ginto. Hindi ko alam kung kailan tayo magbabago bilang bayan, wika niya, pero sigurado ako, nagsisimula ito sa bawat isa sa atin. Sa kwento natin. Sa maliit na tulong. Sa pagpili nating magpakatao kahit sa gitna ng hirap. Muling bumalik sa kanya ang mga tanong ng kabataan. Kuya Rafael, paano po kung puro hirap ang bumungad? Paano po kayo nagsimula? Ngumiti si Rafael. Alam nyo, minsan, hindi mo kailangang maging mayaman o sikat para mag-umpisa. Ako, nagsimula sa maliit. Nagtrabaho ako ng part-time, nag-ipon ng konti, bumagsak, umangat. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na ako lang, dahil bawat aral, bawat tulong, bawat inspirasyon, galing sa paligid, galing sa bayan natin. Ang sikreto, magtanong, makinig, magtiwala, at huwag matakot magkamali. May isang batang babae na lumapit, dalang-dala ng mga kwento niya. Kuya, pwede po ba kayong tumulong sa project namin sa barangay? Gusto po naming magtayo ng maliit na library para sa mga batang walang access sa internet. Hindi nagdalawang isip si Rafael. Naman, tulungan niyo akong bumuo ng plano. Huwag kayong matakot humingi ng tulong, minsan, isang mensahe lang ang pagitan ng pangarap at realidad. Nagsimula siyang mag-ikot-ikot sa mga paaralan, barangay centers, at youth hubs. Madalas siyang magturo ng basic business skills at digital tools, pero higit sa lahat, nagkukwento siya. Hindi tungkol sa tagumpay niya, kundi sa tagumpay ng mga taong nakasalamuha niya, ang bata sa Tondo na natutong mangarap, ang matandang banyaga sa Cebu na muling nabigyan ng dignidad, ang batang engineer sa Makati na gumawa ng alarm gamit ang basura.
Nagulat si Rafael sa bilis ng pagbabago sa sarili niya. Dati, puro pagdududa at takot ang nararamdaman niya kapag haharap sa maraming tao. Ngayon, dama niya ang lakas ng loob at liwanag sa puso, parang may tinig na nagsasabing, ito ang dahilan kung bakit ka bumalik. Isang hapon, nagpasya siyang bumalik sa lumang tindahan ng magulang. Nakita niya si Mang Ben, ngayon ay mas matanda at mas mahina na, pero andun pa rin ang sigla sa mata. "Oh, anak, ano na nang balita sa'yo?" "Pa, gusto ko lang pong magpasalamat. Alam ko, maraming taon akong puno ng tanong, puno ng inis, puno ng pagdududa. Pero ngayon, natutunan kong mahalaga pala ang pinagmulan. Dito ko natutunan lahat ng kayamanang binibitbit ko ngayon." Nag-abot ng yakap si Mang Ben, tahimik lang ang paligid, parang ang simpleng yakap na yon ay nagbura ng lahat ng distansya ng mga nakaraang taon. Kinagabihan, sinamahan niya si Ana sa tondo. Naghanda sila ng simpleng programa para sa mga bata, may storytelling, games, at libreng snacks. Habang pinapanood niya ang mga batang tumatawa, naisip niya, ito na ang totoong yaman ng Pilipinas, ang saya na nililikha ng bawat simpleng kabutihan, ang pag-asa na tumutubo kahit sa pinakamarupok na lupa. Nagpasalamat si Ana. "Rafael, salamat at bumalik ka. Alam mo, malaki ang epekto ng kwento mo sa mga bata." Nagsimula silang mangarap ulit. Hindi lang sila ang natututo, Ana. Ako rin. Mas natutunan kong pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay. Nang magpaalam siya, isang batang lalaki ang lumapit at nag-abot ng maliit na sulat. "Kuya Rafael, sana maging katulad mo rin ako balang araw. Hindi takot tumulong, hindi takot mangarap." Napangiti si Rafael. Ilang gabi pa, sinimulan niyang isulat ang mga kwento niya sa isang blog at social media page. Mabilis itong kumalat, maraming nagpadala ng mensahe, mga guro, magulang, kabataan, ofos, mga simpleng manggagawa, lahat may sariling bersyon ng pagtitiis, pagtulong, at pagbangon. Nang imbitahan siya ng isang NA para maging speaker sa kanilang leadership camp, hindi na siya nagdalawang isip. Dito niya unang narinig ang sariling boses na puno ng pagmamataas, hindi dahil sa sarili, kundi sa bayan. Madalas tayong naghihintay ng validation mula sa iba, mula sa mayayaman, mula sa mga banyaga, mula sa gobyerno. Pero sa totoo lang, ang pinakamalaking validation na makukuha natin ay mula sa sarili, mula sa pagkakaalam ng halaga ng ating pagiging Pilipino. Ang lakas natin ay hindi lang sa utak o lakas ng katawan, ang tunay na kayamanan natin ay ang puso, ang malasakit, at ang dignidad. Nagpalakpakan ang mga kabataan. May ilan pang lumapit, nagtatanong paano makakatulong sa community projects, paano makakahanap ng scholarship, paano magtatayo ng sariling negosyo. Lahat ng tanong, sinikap ni Rafael sagutin, hindi bilang expert kundi bilang kasama nilang nangangarap. Ilang linggo pa, naglunsad si Rafael ng mentorship program kasama ang ilang kaibigan at dating ka-work. Target nila ang mga kabataan mula sa mahihirap na barangay, mga batang walang akses sa modernong edukasyon. Dito niya ginamit ang network niya, nagpatulong sa dati niyang investors, sa mga kakilala sa tech, sa mga volunteers. Unti-unting bumuo si Rafael ng maliit na grupo na tinatawag nilang Project Liwanag. Layunin nilang magbigay ng skills training, library kits, at business mentoring sa mga barangay na madalas nakakalimutan. Wala silang malaking pondo, pero bawat volunteer ay may sariling kwento ng resilience. Sa gitna ng lahat, isang gabi, naglakad si Rafael sa gilid ng ilog sa Maynila. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng syudad na nagkikislapan, ang mga bangka na dahan-dahang lumulutang, at ang mga tao sa tabing dagat na nagtatawanan kahit malayo sa karangyaan. Hindi ko man kayang baguhin ang mundo mag-isa, sabi niya sa sarili, pero kaya kong magsimula dito, ngayon, kasama sila. Sa huling sandali ng gabing iyon, nilingon niya ang lumang keychain ni Ana at ang laruan mula Davao, hinawakan ang mga ito ng mahigpit. Hindi na lang ito mga paalala ng nakaraan, ito na ang naging gabay, inspirasyon, at simbolo ng bagong kabanata ng buhay niya. Sa wakas, tuluyang naramdaman ni Rafael ang tunay na pagmamalaki. Hindi na lang ito usapan ng kayamanan o tagumpay, kundi ng dignidad, ng kultura, at ng diwa ng isang bayang hindi natitinag ng kahirapan, kundi patuloy na bumabangon, lumalaban, at nagmamahal. Mabilis na kumalat ang pangalan ni Rafael sa loob ng komunidad ng mga negosyante, guro, at kabataan sa Maynila. Mula nang itayo niya ang Project Liwanag, dumami ang mga imbitasyon, maging speaker sa mga paaralan, magpayo sa mga bagong entrepreneur, magturo ng digital skills sa mga batang walang laptop.
Ngunit higit pa sa mga titulo, ang mas mahalaga kay Rafael ay ang bawat pagkakataong makapagbahagi ng kwento, makapagparamdam ng inspirasyon, at makapagpukaw ng pag-asa, hindi lang para sa ilan kundi para sa buong bayan. Isang araw, imbitado siya sa isang high school sa Makati. Punang gymnasium ng estudyante, guro, at magulang. Habang hinihintay ang kanyang pag-akyat sa entablado, pinagmamasdan ni Rafael ang energy ng kabataan, yung tipong puno ng tanong at pangarap, pero halatang kinakabahan din sa bukas. Tumunog ang mikropono. Ngayon po, makikilala niyo ang isang Pilipinong naglakbay hindi lang para magnegosyo, kundi para alamin kung ano ang tunay na yaman ng ating bayan. Palakpakan po natin si Kuya Rafael Cruz. Sinalubong siya ng palakpakan at konting hiyawan. Umakyat siya sa entablado, umiti, at naglakad sa gitna ng stage. Kinuha niya ang keychain na bigay ni Ana, itinaas ito sandali. Alam niyo ba, simple lang ito. Gawa ng bata, bigay ng guro. Pero dito ko unang naramdaman na mayaman ang bawat simpleng kwento natin. Dito ko natutunan na kahit gaano kaliit, pwedeng maging inspirasyon sa iba. Tumingin siya sa mga estudyante, nagsimula ng kwento. Nakarating na ba kayo sa Tondo? May kilala ba kayong batang hirap pero nag-aaral pa rin? Doon ko nakilala si Ana, guro ng mga batang halos walang libro pero hindi sumusuko. Araw-araw, siya ang liwanag ng eskwelahan. Hindi siya sikat, walang award, pero siya ang nagpapakita ng tunay na heroismo, yung tahimik pero totoo. Sabi niya, bawat batang natutong mangarap, panalo na. Nagpalakpakan ng ilan, may mga napangiti, may mga napatingin sa kaibigan, parang natamaan ng kwento. Sa Cebu naman, tuloy ni Rafael, mayroon akong nakilala, si Tito John hindi milyonaryo. May karinderya lang siya sa kanto, pero bawat gutom, pinapakain niya kahit walang bayad. May isang batang nagbayad ng utang niya gamit lang ang saging. Hindi mahalaga ang halaga ng pagkain, kundi ang puso ng nagbibigay. Kaya minsan, tanungin niyo sarili niyo, saan nga ba natatapos ang kabutihan? Sagot ko, hindi natatapos. Dahil ang bawat kabutihan, parang ilaw na kumakalat. May isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kuya Rafael, may times po ba na gusto niyo na lang sumuko? Ngumiti siya. Maraming beses. Lahat tayo dumaan dyan. Pero ang sekreto, huwag kang matakot humingi ng tulong. Kung nadapa ka, hanapin mo yung mga taong handang bumangon kasama mo. Katulad ng mga batang nakilala ko sa Makati, walang laptop pero gumagawa ng API gamit lang ang lumang cellphone. Hindi mahalaga ang kakulangan mo, mahalaga kung paano mo ginagamit ang meron ka. Lumapit siya sa harapan, mas naging personal ang boses. Alam nyo, tayo ang kwento ng bayan natin. Walang ibang makakapagsabi kung sino tayo kundi tayo rin. Hindi natin kailangan ng validation mula sa iba, kailangan lang nating makita ang sarili natin sa bagong liwanag. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano ang kayamanan nyo? Ano ang kaya nyong ibahagi? Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang mga guro. Sir Rafael, pwede ba naming dalhin ang mga estudyante sa Project Liwanag? Maraming gustong matuto ng entrepreneurship at digital skills. Welcome po kayo, sagot niya. Basta willing silang magbahagi ng kwento at tumulong din sa iba, palagi silang may lugar. Sa sumunod na linggo, sunod-sunod ang schedule ni Rafael. Umikot siya sa mga barangay sa Quezon City at Pasig, nagturo ng financial literacy, gumawa ng workshop para sa mga nanay na gustong magsimula ng maliit na negosyo, at nagsama ng volunteers mula sa mga dating estudyanteng natulungan niya. Minsan, dumaan siya sa isang call center para magbigay ng inspirational talk sa mga bagong empleyado. Dito, nagbukas siya ng tungkol sa sarili, hindi lang tungkol sa tagumpay kundi pati kabiguan. Alam nyo, dati akong takot na takot mabigo. Pero ang tunay na failure, hindi pag nadapa ka, kundi pag tumigil ka ng mangarap at tumulong. Sa bawat pagkabigo, natuto akong mas maging bukas, mas maging mapagkumbaba, at mas pahalagahan ang mga taong kasama ko sa paglalakbay. May lalaking lumapit sa kanya pagkatapos, umiiyak. Kuya Rafael, salamat po. Akala ko wala nang pag-asa dito. Pero ngayon, gusto kong subukan ulit. Gusto kong magsimula kahit maliit lang. Sa mga simpleng mensahe at tahimik na yakap, naramdaman ni Rafael na dumarami na ang binhi ng pagbabago, hindi lang sa kanya kundi sa puso ng bawat nakakausap niya. Minsan, sumali siya sa isang innovation summit na dinaluhan ng mga negosyante, foreign investors, at local government officials. Sa harap ng malalaking pangalan at mayayamang kumpanya, tinanong siya ng moderator.
Rafael, bilang dating skeptic, ano ang maipapayo mo sa mga batang Pilipino na gustong magtagumpay? Tiningnan niya ang audience, huminga ng malalim. Ang tagumpay, hindi palaging nasa laki ng kita o taas ng posisyon. Ang tunay na tagumpay ay kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo at ang kapwa mo. Gamitin mo ang creativity, gamitin mo ang resilience, pero huwag mong kalimutan ang malasakit. Dahil ang Pilipino, hindi lang matalino at masipag. Tayo ay may malalim na puso, kaya nating tumawa, magmahal, at magpatawad kahit ilang beses mabigo. Nagbigay siya ng kwento ng batang engineer na nakilala niya, na gumamit ng luma at sirang cellphone para makabuo ng device na tumulong sa mga magsasaka. Hindi lang tayo survivors, hindi lang tayo dreamers. Tayo ay builders ng pag-asa. Paglabas ng event, may batang lalaki na humabol. Kuya Rafael, gusto ko pong mag-intern sa Project Liwanag. Kahit walang bayad, gusto ko lang pong tumulong. Tinanggap ni Rafael ang alok, kinumusta ang bata, at binigyan ng notebook. Simulan mo sa pagkwento. Ay share mo ang mga nakita mo. Minsan, ang isang kwento pwedeng magbago ng buhay ng iba. Dumami ang volunteers. Dumami rin ang partners, may mga kumpanya na nag-donate ng old computers, may mga artists na nagturo ng basic digital art, at may mga mangingisda na nagpadala ng simpleng bigas at isda para sa feeding program. Isang araw, nagpadala si Ana ng mensahe mula sa Tondo. Rafael, maraming salamat. Ang Project Liwanag, umabot na dito. May bagong bookshelf na ang mga bata. Marami pang nangangarap, marami pang natututo. Sana madalaw mo ulit kami. Hindi nagtagal, sumakay si Rafael ng jeep papuntang Tondo, may dalang bagong libro at supplies. Pagdating niya sa eskwelahan, sinalubong siya ng mga bata at ni Ana. Sir Rafael, welcome back. Pinanood niyang nagbabasa ang mga bata, nagkakantahan, naglalaro. Hindi niya mapigil ang ngiti, pakiramdam niya, ito ang sagot sa lahat ng dating tanong niya, ano ba talaga ang yaman ng Pilipinas? Sagot, ito. Ang bawat batang natutong mangarap. Ang bawat guro na hindi sumusuko. Ang bawat pamilya na nagtutulungan kahit hirap na hirap. Nang magpaalam siya, iniabot ni Ana ang isang sulat. Salamat sa pagbabalik ng pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad si Rafael sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, nakasalubong niya si Tito John na nagbabakasyon sa Maynila. Oh, anak! Ang laki na ng itinaba mo, biro ni Tito John, yakap agad sa kanya. Nagkumustahan sila, nagkwentuhan ng kwento ng karinderya, ng mga bagong natutulungan, at ng mga batang nagsisimulang magnegosyo. Alam mo, Rafael, sabi ni Tito John, minsan ang yaman ay hindi sa dami ng pera kundi sa dami ng taong natutulungan mo. Bawat tawa, bawat kwento, kayamanan yan. Pinagmamasdan ni Rafael ang paligid. Sa bawat sulok, may batang naglalaro, may magulang na nagtatawanan, may vendor na nag-aalok ng paninda. Lahat ng ito, nilalakbay niya hindi na bilang nagmamasid, kundi bilang bahagi ng kwento. Unti-unting dumami ang mensahe na natatanggap ni Rafael mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga magsasaka sa Bukidnon na gumawa ng community cooperative. May mga kabataang Ilocano na nagtayo ng solar lighting project. May nanay mula Samar na nagturo ng accounting sa mga kapwa nanay. Sa tuwing nagbabasa siya ng mga kwento, lalo niyang nararamdaman ang tunay na diwa ng bayan, walang maliit na kwento, walang maliit na tagumpay, dahil bawat kwento ay bahagi ng malaking liwanag na nagpapakilala kung sino talaga ang Pilipino. Isang gabi, napadaan si Rafael sa isang radio show na nagtatalakay ng True Filipino Wealth. Inimbita siyang mag-guest. Sir Rafael, sa lahat ng karanasan nyo, ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan nyo? Mabilis siyang sumagot. Ang pinakamalaking kayamanan natin ay ang pagkatao natin, ang kabaitan, lakas ng loob, at pagmamalasakit sa isa't isa. Iyan ang dahilan kung bakit hinahangaan tayo. At iyan ang dapat nating ipagmalaki, ipaglaban, at ipamana. Tahimik ang studio, pero dama ang pag-asa sa bawat salita. Hindi na lamang siya tagapagsalita ng sariling karanasan, isa na siyang tagapagkwento ng bawat Pilipino. Kinagabihan, sa pag-uwi, tiningnan ni Rafael ang keychain ni Ana, ang laruan mula Davao, at mga simpleng sulat ng pasasalamat mula sa mga batang natulungan. Sa bawat maliit na alaala, naroon ang liwanag na dala-dala niya saan man siya magpunta. At sa wakas, alam niyang ang kwento ng Pilipinas ay hindi tapos, dahil sa bawat araw, may bagong liwanag, bagong pag-asa, at bagong kwento ng tagumpay na susulat ng hinaharap ng bayan. Ang umagang iyon sa Maynila ay hindi ordinaryo.
Sa gitna ng abalang lungsod, abala rin ang lobby ng isang kilalang convention center. Puno ng mga taong may iba't ibang kwento, negosyante, estudyante, guro, manggagawa, mga leader ng pamahalaan, mga kinatawan ng MOS, at ilang banyagang investors na tahimik lang na nakamasid. Sa bawat sulok, maririnig ang halo-halong wika, Tagalog, Bisaya, Ilocano, Ingles, pati Mandarin at Spanish, pero iisa ang dahilan ng pagtitipon, ang National Conference on Filipino Identity and Future. Sa gitna ng entablado, tahimik na naghahanda si Rafael Cruz. Nakasuot siya ng simpleng barong, hawak ang maliit na keychain ni Ana sa bulsa, at may dalang lumang laruan mula Davao sa bagramdam niya ang bigat ng sandali. Hindi ito basta ordinaryong talumpati, ito ay kwento ng buo niyang paglalakbay, at kwento rin ng bawat Pilipinong natutunan niyang mahalin sa bawat hakbang. May ilang kabataan ang lumapit sa kanya bago siya umakyat sa stage. Kuya Rafael, salamat po sa pag-inspire sa amin, bulong ng isang batang babae, may bitbit na notebook na puno ng autograph at mga pangarap. Dahil po sa inyo, nagtayo kami ng book club sa barangay. Ngumiti si Rafael. Kayo ang tunay na inspirasyon. Kayo ang magpapatuloy ng liwanag ng kwento natin. Tinawag na siya ng host. Malakas ang tunog ng palakpakan, nagmistulang alon ang energy ng bulwagan. Tumingin siya sa audience, may mga dating estudyanteng natulungan ng Project Liwanag, mga volunteers na ngayoy mentor na rin, mga simpleng manggagawang nadala ng mga kwento niya. May mga umuusan ng dasal, may mga nagkikindatan, may umiiyak, may nakangiti, lahat ay parang isang malaking pamilya na sumasalubong sa kanya. Huminga ng malalim si Rafael, tumayo sa gitna ng liwanag ng entablado, at nagsimulang magsalita. Magandang araw sa inyong lahat. Hindi ko alam kung may sapat na salita para ipaliwanag kung gaano kahalaga ang sandaling ito para sa akin. Pero susubukan kong simulan sa isang tanong, ano nga ba ang tunay na kayamanan ng Pilipino? Tahimik ang lahat. Tila bawat isa ay naghihintay, umaasang maririnig ang sagot na matagal na nilang gustong maramdaman. Maraming taon akong naghanap ng sagot. Bilang negosyante, hinanap ko sa numero, sa kita, sa investments. Bilang mamamayan, hinanap ko sa mga headline, sa balita, sa papuri ng iba. Pero sa huli, natutunan ko, ang tunay na kayamanan natin ay hindi nasusukat ng pera, hindi binibilang sa ari-arian, at hindi kinikilala sa ranggo o diploma. Naglakad siya sa gilid ng stage, kinapa ang keychain sa bulsa, at ipinakita ito. Ang simpleng keychain na ito, gawa ng mga batang estudyante sa Tondo, ang nagbukas ng mata ko. Nakita ko ang guro nilang si Ana, walang sawang nagtuturo, araw-araw lumalaban para sa pag-asa ng kabataan. Sa Cebu, nakilala ko si Tito John, may-ari ng karinderya. Bawat gutom na dumarating sa kanya, pinapakain kahit walang kapalit. Sa Makati, nakasama ko ang mga batang engineer na gumagawa ng solusyon, gamit lang ang sirang cellphone at lumang lata. At sa Davao, sumaksi ako sa isang gabi ng kwento at kanta, sa harap ng mga ordinaryong bayani, at doon ko nakita ang pinakatahimik, pinakamalalim na lakas ng Pilipino. Narinig niya ang tahimik na buntong hininga ng audience, parang lahat sila, biglang binalikan ang sariling alaala, sariling kwento ng hirap at tagumpay. Hindi po ito kwento ng perpektong bansa. Hindi po ito kwento ng mga taong hindi nadapa o napagod. Ito ay kwento ng isang bayan na kahit ilang ulit masaktan, muling bumabangon, na kahit ilang beses maunsyami ang pangarap, patuloy na nangangarap. Ang tunay na yaman natin ay nasa kabaitan, lakas ng loob, at hindi matitinag na pag-asa. May isang matandang babae sa audience, marahil isang guro, na napahawak sa dibdib, lumuluha. Si Rafael, dama ang lalim ng damdamin, nagpatuloy. Narinig ko minsan, sabi ng isang dayuhan, the world admires the Filipinos for their kindness and resilience. I wish we had that in our country. Tinitingala tayo ng mga pinakamayayaman, pinakamakapangyarihan, pero minsan, tayo mismo ang huling nakakakita ng sarili nating halaga. Lumapit siya sa gilid ng entablado, nakita ang isang grupo ng mga bata na tahimik na nanonood, mga guro, mga magulang, mga ordinaryong manggagawa. Alam nyo, hindi tayo dapat matakot mangarap. Hindi tayo dapat matakot magmahal, magtiwala, at tumulong. Dahil sa bawat maliit na kabutihan, bawat simpleng sakripisyo, bawat pagkakaisa, doon natin nabubuo ang kinabukasan. Hindi sa laki ng kita, kundi sa laki ng puso. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, pero agad din natahimik ang lahat, para marinig pa ang bawat salita. Hindi po ito kwento ko lang. Kwento ito ng bawat Pilipino na hindi sumuko.
Kwento ito ng batang sumubok magbasa, kahit walang libro, ng nanay na lumaban para sa edukasyon ng anak, ng tatay na nagsakripisyo para may makain ang pamilya. Kwento ito ng bawat guro, bawat manggagawa, bawat lasi na piniling maging liwanag sa madilim na lugar. At kwento ito ng bawat kabataan na hindi natatakot tumindig para sa tama. Pinikit niya sandali ang mga mata, dama ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Binalikan niya sa isip ang lahat ng pinuntahan, ang amoy ng kalsada sa Tondo, ang tawanan sa karinderya ni Tito John, ang sigla ng mga bata sa Makati, ang mga awit sa Davao. Lahat ito, parang pelikulang mabilis na umiikot sa isipan niya, hindi bilang kwento ng iba, kundi kwento na rin niya. Ngayong araw, hinihiling ko sa bawat isa sa inyo, huwag kayong magpadala sa takot, sa pagdududa, sa mga boses na nagsasabing kulang kayo. Huwag kayong matakot maging Pilipino. Dahil sa bawat tao sa silid na ito, may yaman na walang makakakuha, ang dignidad, ang malasakit, at ang kakayahang bumangon muli. Biglang nagring ang cellphone niya sa bulsa, pero pinatay niya, nagtawanan ang audience, gumaan ang tensyon. Pasensya na, buhay pa rin tayo sa real world, biro niya, pero seryoso ulit ang mata. Hindi natin kailangang maghintay ng validation ng mga banyaga para ipagmalaki ang sarili. Sapat na ang bawat araw na tumulong tayo, sumuporta, nagbigay ng lakas. Sapat na ang bawat kwento ng pagmamalasakit, bawat tawa sa gitna ng bagyo, bawat liwanag na pinili nating gawin kahit walang kapalit. Muling lumakas ang palakpakan, may ilang tumayo, may nagtaas ng kamao, may nag-abot ng yakap sa katabi. At para sa mga batang nanonood ngayon, kayo ang kinabukasan ng bayan. Huwag kayong mahiyang maging totoo, maging makatao. Dahil ang susi ng pagbabago ay nasa puso nyo. Hinawakan niya sa bulsa ang keychain at laruan mula Davao, parang inspirasyon ng bawat sandali. Ngayong araw, hindi na lang siya nagdadala ng kwento, siya na mismo ang naging bahagi ng kwento ng pagbabago. Walang maliit na kabutihan. Walang maliit na tagumpay. Lahat tayo, bahagi ng malaking kwento ng bayan. At ngayong araw, ipinagmamalaki kong sabihin, ako ay Pilipino, at ang lakas natin ay tahimik, malalim, at walang kapantay. Tumigil siya. Sandaling katahimikan. Parang walang gustong magsalita, walang gustong lumaban sa bigat ng sandali. Hanggang sa sumiklab ang isang palakpakan, mahaba, mainit, umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isa-isang tumayo ang mga tao, nagsimulang yakapin ang katabi, may mga umiiyak, may mga tumatawa, may mga sumisigaw ng imabuhay, at salamat, Rafael. Sa likod ng entablado, may mga staff na nagbubuni, may mga batang sabay-sabay na sumigaw ng "T proud to be Filipino." Lumapit ang isang batang lalaki, may dalang sulat, inabot kay Rafael. Salamat po, kuya, kasi ipinakita niyo po sa amin na kahit ordinaryo kami, pwede kaming maging bayani. Yumuko si Rafael, niyakap ang bata. Lahat tayo, bayani. Huwag mo yan kalimutan. Nagsimula ang isang tahimik na awitin mula sa isang grupo ng kabataan, tinig na payapa, puno ng pag-asa. Sumabay ang lahat, naghawak kamay, at sa bawat nota ng kanta, naramdaman ni Rafael na parang unti-unting nilalampasan ng bayan ang mga takot at sakit, na parang bawat tinig ay naging panata ng bagong Pilipinas. Bago bumaba ng entablado, huling tinig ni Rafael. Ito ang ating panahon. Hindi para maghintay ng himala, kundi para maging himala sa isa't isa. Maging liwanag ka kahit maliit. Maging tulay ka kahit mahina. Dahil ang lakas ng Pilipino ay tahimik pero walang katulad. Nakangiti, bumaba siya ng entablado, sinalubong ng mga yakap, mga larawan, at mga kwento. Tumayo siya sa gitna ng mga tao, ramdam ang init ng komunidad, isang bansang muling gumigising, muling nagmamahal, at muling ipinagmamalaki ang sariling lakas. Sa huling gabi, bago matulog, hinawakan ni Rafael ang keychain ni Ana, ang laruan mula Davao, at ang mga liham ng mga batang natulungan. Habang nakatingin sa mga bituin sa labas ng bintana, nagdasal siya, "Salamat, Diyos, sa kwento ng bayan ko. Salamat sa lakas na tahimik pero totoo." Ngayon, alam na niya, ang misyon niya ay hindi lang personal, kundi para na rin sa bawat Pilipinong nangangarap ng pagbabago, isang pagbabago na nagsisimula sa sarili, lumalawak sa pamilya, at umaabot sa buong bansa. At sa ilalim ng katahimikan ng gabi, sumik si Rafael, ngumiti, at pinakawalan ang huling bigat ng pagdududa. Tapos na ang kanyang lumang paglalakbay, ngunit ang bagong kwento ng Pilipinas ay nagsisimula pa lang. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.